Announcement. Nama ay ibuat kamu ay mag-evangelize uli. Ngayon, strategiya kamu ay talagang sistema kung kamu tadi mag-yawa branch, mag-evangelize. Ngayon, pilit naman i-evangelize kamu. Kung buat kamu, ganito po ang gagawin natin. Pipili po tayo ng ma-evangelize natin. Yung pipiliin natin, yung gusto natin i-follow up. Maski 2 o 3 lang, basta sigurado na pagka nilayagayan mo, dadalhin mo sa church. Kasi sa nakaraang evangelism natin, namatay. Wala akong nakita naging bahagi ng iglesia natin. Galing doon. Ganalasan ko ito na rin. Taga-Funtari Piliti Church, may Funtari Evangelize at Tatwa. Kita na akong pag-aari. So, ang emphasis po natin ngayon sa evangelism natin, kapag ka-evangelize natin ang isang tao, ibig sabihin nun ay willing tayong mag-follow up. Ay kita na siniram mo itatay ko siguro yun siniram mo. Ay nung nangalawa siniram mo, itando ko tayo na compound term, pasiliteryo, pakafeyang mo nga na, pabilienda mo nga na, bahagi na siya ng gawain ng CBCC. O yan rin. Basta nung nangalawa hindi ka pwede ka na magsiya dito sa sinahan ng cemetery namin. O pwede ka na magbilinda dito. Basta tumanggap, huwag natin hayaan tumanggap, wala na. Kasi nung tumanggap, awan na, awan tukwenta natin, awan tukwenta na. So, basta di maka-evangelize lang tayo ng 100 o 50, basta sigurado na maging bahagi sila ng ministry ng CBCC. So, yan i-1 na. Ngayon, sinimulan na natin ang naglinis na cemetery para maging modelo tayo. So, medyo mareno na na. Yung minatay na. Tayo rin. Nung hindi kayo nakakapunta doon naglilinis, magigawag muna naman tumirienda na maglinis sila. Okay yan eh. Kung gusto nyo, meron mo na akong malinis. Ngayon awan to tiyempo sabihin nyo, radyo, ito ay ibigay namin para sa merienda ng mga maglilinis. Pero lahat tayo ay bahagi ng gawain ng CBCC. Kunwari. So, sinimulan na natin si Frate Eli naglinis doon, kasama si Joe, si Ramil, Brother Bill, si Manong Andoy, si Jerry, si Pastor Ray, kami ni Vita ay taga-Gilaman. So, yan importante, pagnabihin ko na, ipapakarin ito. Gusto natin magkaroon ng konting improvement. Gusto ko matay sa inyong sakit natin. Pero mas magasta pa na. Tingin ko, may mga naiigit sa siniperyo natin. Lalo natin silang pag-ibig. Pagkastatan. Kasi yung kinaiigitan doon, bakit kayo nagbibili ng siniperyo, kumakain at tapang, nag-fellowship?
Pagaya niya, kasi ang simenteryo namin, hindi mo ang simenteryo. Amen? Si Uncle Bonnie nga, gusto niya. Ano kaya, Pastor, maglagay tayo ng maraming kubo? Baka kumana na tawanan pa na yun, nag-abang na niya. Ano ba yun? Ang gagawin ko nga, maglagay ng ano doon. Oo. Hindi, tataas na pakot nila. Lalagyan ng handrail. Tapos, pakot nga nung masisilig namin. CBCC. Siya pala, kaya Toli, gusto po natin ibalik yung ipagdayo Catholic group. Kasi matagalan na walang nagpatutuo. Ang problema kasi kung bakit tayo nagkaroon ng kunting adjustment sa testimony time natin, ang naging adjustment po natin ay dapat 3 minutes lang ang testimony. Pagkatapos, yung concise, yung brief talaga. Ngayon, bago ka mag-testimony, isubmit mo muna sa elders yung testimony mo. Tapos ayusin muna kung anong sasabihin mo dito, especially naka-online tayo, global tayo, conference mo makikinig. Ang isa sa mga dahilan, yung kasi pupunta dito na tumatayo, ginagawa nilang privilege speech. Pagka nandito na, gusto mag-testimony, privilege speech ka na. Hindi pwede gano'n. Gagamitin mo ito para yung kontra mo. Medyo kadudukan. Pakipahinag mo, hindi pwede gano'n. Masisira ito ang chance natin. Pangalawa, kung bakit natin medyo binigyan ng restriction, hindi naman sa itinigil natin. Kaya lang, wala na nagsasubmit ng testimony. Ngayon, ang isa, kung bakit natin pinokontrol yung ganong testimony. Yan yung microphone. Kasi, problema, imbes tumagdayo, makitayo. Imbes na ang napapapurihan ng ating Panginoon, gusto niya, siya ang pinapalampakan. Marami yan. Ang gusto ng Panginoon ayon sa Salmo, ang kanyang kadakilaan ay naihahayag at siya ay napapapurihan sa kalagitnaan ng congregation. Hindi yung ikaw ang maging sikat. Habang ilang na elders, hindi na tama ito kasi yung pumunta, tumatayo sa harap, makita ayaw na nakagana tumatayo. Yan ang dahilan. Subalit, kung patuloy naman na hinahayaan natin na wala na nagpapatutuon at mag-testimony, hindi naman ihahayag yung kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon ang talentaruhan. Kaya, ang gagawin natin, ibabalik, i-follow na yan, i-sistema na. Kung kaya mo magdayaw sa November, itura mo na sa Kaya huwag mo tayo elder na check na. Kasi pagka sigurado na elders to, huwag mong sabihin yung sumakay ka sa kalesa, kung dito muna sa kwa, bumaba ka muna, kumuha ka ng gulay sa palengke, nakita mo ang haba-haba ng sinasabi mo, mas mahaba pa sa mensahe ng pastor. Nung mag-testimony ka, inawag mo si Lord, nagdasal na, siniptan niya, niyawa na imawag ko, napagpagan na marayang iyaw. Talagang yung mali ko na kay problema, nalagang na ka ni Lord, kinurat na ni Lord, niyawa na mawag ko, marayang iyaw. Kung nalaman, kamu istorya lang, yan ikaw ang istorya mo na natin
ko. Kapalayo. Wala rin. Amen. So, yun po ang gagawin natin. Managdating ilan ang mga ibigay na ako na yamo. Diyan, 1 Kapitulo 3, Mamelo 1, at 13. Sige dyan. John chapter 3, Mamelo verse 1, at 13. Ito rin ang mga ganito ni Nicodemo katatay na mamagulay na Hudyo yun. At ang miyembro na grupo ng Fariseo. Tabitan na gabi, minayaya ni Jesus ang kinagila, Rabi, ako ito, Mestro ka na si Lord ng Diyos, tayo makakawala ng mga pabuhay ng kwampo, ay itulay na ekasa ng Diyos. Sibibag si Jesus, takakurungan na kagyan ko ikaw. No, ari na kayo lang ko itatay na tolay, ariyan na masigan, ipapabuyan ng Diyos. Kung nasi ikaya lang ko itatolay, naman lakang na, awayan na kami itulungan ng tasan na ihera na, tapeno kaya na uli, kung Nicodemo. Takakurungan na kagyan ko ikaw, no, ari na kaya na tatalong, ang Espiritu itatay na tolay, ari na makatalong na pamuhurian ng Diyos. Ibaya na tatulay ay tolay, ibaya na Espiritu ay espiritual. Ari na kung mapapong na pagkaginigaw, tumawag, tumaya na kauli. Taipadan ay masisitaw ikaya ng angyan, maging na igoy na, ngayong ariyan ko na ambo ipagawan o napapangyanan na, kung natin ka pa itolay na baya na ang Espiritu. Kung nasi ikakwa natin, kung Nicodemo na Diyahu, sinipag si Jesus, malalaki ka na Mestro ng Israel, ay ayaw mo nga malimawa, ikagyan ko, takakurugan na kagyan ko nila mo, palapakag mi iamobi, kagyan mi imasinan mi, ngayong awan di ka mo tumagulo, di kami. Ayaw mo nga kurukulan, ikagyan ko nila mo, bayan mo tagalagan doon ko ay nagdrobon. Kung sila mo na paguruglo, takagyan ko nila na bayan yung talangi. Awang bulugla ito nilunin ang talangi, no nilaman, i-anak-tolay na binulugla na ito po talangi. Yaw, yung ngayon po, makimalot. Pag kung magbibigla, di ko po, kufungan na namin ito, malipawa di ganyan mo. Ang kami po ay narinig ko ngayon, handang makinig sa mga katulungan mula sa langit. Tulungan po ninyo kami, Panginoon, na makita namin ang katotohanan at iyakapin at isabungay upang kami ay lumago sa aming buhay espiritual. Idasal dito ang lakan na namin po. Gamitin po ninyo itong inyong paglikod na maging daluyan ng inyong pagpapala mula sa langit. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Benedictum, as Jesus spoke with Nicodemus, isa na nagpida ni Jesus kani Nicodemus, kinigini Jesus, he said, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. How can a man be born when he is old? Nicodemus asked. Surely he cannot enter a second time into his mother's womb to be born. For Jesus, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of
God unless he is born of water and the Spirit. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. That conversation twice in his conversation with Nicodemus, Jesus discussed the truth that one must be born again to enter the kingdom of God. Ito tuli ni Jesus, mawag tumaborn again, itatay tutulay, tapeno tulong na papatulan na Diyos. Therefore, we need to understand what is born again. Or when we phrase to born again, we need to understand to make sure we have a relationship with Jesus and are saved. Kasi, ginano tumapiayaw, tatulga importante. Napakarami, hindi po lahat ng Christian ay born again. Subalit, ang lahat ng born again ay Christian. So, not all Christians are born again, but all born again are Christians. Naintindihan po ba natin yan? Kasi, ay basta tingin nila ang kanilang grupo o religion ay sumusunod kay Jesus, amo na, Christian nila. Kaya actually mundo, kapag sinabi, halimbawa, Hudyo, Muslim, Christian, kasi yan lang ang kinikilalang religion sa buong mundo. Hudyo, Muslim, Christian. Ngayon sa Christian, pagka sinabi Christian, kasama doon ang Katoliko, tawag ang religion. Kaya, sinasabi ko na hindi lahat ng Christian ay born again. So, ay Christian, huwag ka born again. Subalit, lahat ng born again ay Christian. Naintindihan po ba natin yan? Arin ko namin Christian ay born again. Yan namin born again ay Christian. So, kailangan po natin maintindihan. Pag yung katabi mo, Christian lang yan, hindi siya born again. Ang sabi ni Jesus, kailangan mong ma-born again kung gusto mong makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. So, kailangan liwanagin po natin, baka meron po tayong religion, baka Christian tayo, hindi naman tayo born again, kanta mo may tanlangin, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So, you must be born again. Natawag ko ba ito? Okay. You must be born again. Kailangan maging born again tayo, ipinanganak muli. No kaya kang itulog na papatulan ng Diyos. Tatlong bagay ang nais kong ituro sa inyo patungkol dito na born again. Itong phrase na born again ay may tatlong bagay, tanlutugan-lug ikaya po ituto. Ay napakahalaga po na maintindihan natin ito. Dahil baka hindi natin naintindihan ito, hindi pala tayo born again, maski kompleto attendance ng CBCC, tulong pa lagi. So, pakinggan po natin itong tatlong bagay na nais kong ituro ngayon. So, yan itong tatlong bagay. Number one, ikepalingan na born again. Ang kahulugan po ng born again. Pangalawa, na nais ko na maintindihan po natin ay
ang importansya na maging born again tayo. Kahalagahan po. Yan, may kadua. The way to be born again, kaparaanan upang tayo maging born again. So, kahulugan, kahalagahan, kaparaanan na pabalik to born again. Yan ang tatlong bagay na kailangan natin maintindihan. Yan kung bakit tawag ko ito, magbinaga ko ito, mabiyan. O ngayon, uulitin po natin, hindi po lahat ng Christian ay born again. Subalit, lahat ng born again ay Christian. So, hindi tayo Christian, basta born again tayo. Hindi po natin pwede matawag doon. Kasi kapag ka-born again ka, automatic Christian ka. Pero kapag Christian ka, hindi automatic na born again ka. Kaya ang ginagawa ng mga churches ngayon na mga conservative na churches, pinagtutugtog yan. Imbes na tatawagin na ng CBCC na Christian Church, born again Christian. Di ba? Narinig naman na rin. Hindi ka, born again Christian po ako. Pinagtugtog natin yung born again sa Christian para sigurado, Christian tayo na born again. So, ingaga na born again Christian. Itaga CBCC, hindi basta Christian. Itaga CBCC ay born again Christian. Okay. So, ano bang ibig sabihin? Ano bang kahulugan ng born again? Many misunderstood or have no idea what it means, not even Nicodemus. Kinagkalo ikadaan mo ikibalingan na born again. Ay kung minsan ang tawag sa atin ay born again. Yung mga galit sa born again, ang tawag sa atin ay born again. Yung iba naman, sabi ng iba, mapipigan ka naman pamilya na. Kaya hindi kinakaroon kasi hindi nila naintindihan ito. Ganon din po si Nicodemus. Hindi niya naintindihan. Sabi ni Jesus sa Nicodemus, you must be born again. Ang sabi ng mga Christian scholars, mga magagaling sa Biblia, si Nicodemus, naintindihan niya kung anong ibig sabihin ni Jesus na kailangan niyang mag-born again. Kasi daw, si Nicodemus daw ay napakagaling, matalino, mahusay sa Biblia, malalim sa Biblia, kasi hindi lang niya inaral ang Biblia, bagkus siya po ay nagtuturo ng salita ng Panginoon. Teacher of the law, si Nicodemus. Kaya magaling sa Biblia. Ngayon, yung sinabi kay Jesus, how can a man be born again if he is old? Kung musiba yan na ito, laki na. Awaya na ito nung kasakaya na, gaya na ulit. Hindi po yun hahayag na kamambangan ni Nicodemus. Apo ito, bangmang si Nicodemus, hindi niya alam. Ang totoo, yung sinabi ni Nicodemus, paano may panganak ulit ang isang tao kung matanda na pwede pumasok sa tiyan, kayena na. Yan po ay hindi kamamahan. Yan po daw ay matalinghagang sagot ni Nicodemus kay Jesus na kung saan ang kanyang tinutukoy ay sarili niya na dahil magaling na siya, nakapagpuro siya, inaral ang Biblia, iskola na yan ang Biblia, napaka-imposible na kailangan niyang bumalik sa basic. Yun daw ang interpretation noon na si Nicodemus magaling talaga.
Sa bagay na ito, hindi po ako sumasang-ayon sa mga maraming Christian scholars natin. Kasi maliwanag po dito kung bakit ako hindi sumasang-ayon na napakagaling ni Nicodemus na wala siyang walang bagay na patungkol sa spiritual o sa Diyos na hindi niya nalalaman kasi tagapagturo na eh. So, verse 10. Tingnan na natin ang verse 10. Yung verse 10, sinibag si Jesus, "Malalaki ka na mestro na Israel, ay ayaw ko nga malipawa ikagyan ko." Oh, hindi pala naintindihan din. Ay, nagtagigilan na Jesus answered and said to him, "Are you the teacher of Israel and do not know these things?" Mestro ka. Mangangaral ka. Hindi mo. Malugduyan niya, hindi pala niya naintindihan ang itinituro ni Jesus. Kaya yung mga scholar sasabi, kasi nakakagaling ni Jesus, ni Nicodemus, di yan na naintindihan. Sabi ni Jesus, "Mestro ka, malalaki ka, dapat yung kapito, yung komponenti." So, kaya ito nilagay dito, pati si Nicodemus, hindi niya masyadong naintindihan ang sinabi ni Jesus. Ngayon, but Jesus himself explained it clearly in our text today. In-explain, nabasa po natin na ipinaliwanag ni Nicodemus na maayos, maliwanag na maliwanag upang maintindihan ni Nicodemus kung ano ang phrase na born again. Ano po yung born again? So, pinaliwanag, ilang beses, narinig po natin, binasa po natin. So, we do not have to guess it. Ay, aliantang nalaktuhan doon i-born again. Ang sabi ni Jesus, born again means spiritual rebirth. It means born in the Spirit or born from above. Yan itong i-explanation ni Jesus. Kaya ko kundi Jesus. Kung si ikay na ordinatory naman nakamana, awayan na rin tulungan na tasana yera na tapero bayera uwi kung hindi ko demo. Takabulgan na kaya ko ikaw, doon ay bayera at galong. Ang na espiritu itatay na tolay, ay pagkatandong ta pampaguray na Diyos. Ibayera at tolay ay tolay, ibayera at espiritu ay nespirituan. Alikagafu na mapapaw na pagkagin ikaw tumawag tumbeya na kaulitan verse 7. Inuin na mo yung Bible mo kay balat para mahawak-hawak yung Bible. May footnote yan. Ganaitura at bugag na. Inetura na tumbeya na tolay o nespiritu ang ikaya na natagay na tolay. Beya na kauli o no nespiritu ang ikaya na mo. Kawan ko di ba yung tao umong ng Griego magpalaya kung kayo na napagdala na Espiritu. Kaya ta-English naman to Bible no, ang nakasulat doon ang ipinanganak sa Espiritu ay pareho ang Griego niya sa born from above. Beya na langit. So, ang born again, ibig sabihin yan, ay meya na ta espiritu. Pag-odong meya na ta lani. Yun po ang ibig sabihin ng born again. Yan ay
spiritual rebirth. Meya na espiritu, meya na lani. Born again is what happens to a person when he puts his faith in Jesus. So yung born again, meya na kauli, besin mo tani ko yatong dumagurog ka, o kung tayo po ay nananampalataya, ay ikaw ay born again. Ipinanganak sa Espiritu. Meya na uli, ipinanganak sa langit. Napakahalaga po. Napakahalaga. Tignan mo tumabihan. Itong doktrinang ito. Kapag ka mali ang pagkaintindi mo dito, ay hindi ka sigurado sa langit. Kung hindi ka sigurado sa langit, walang kabuluhan, walang saysay, pagpapagalan mo. Yung pag-attend ng church. Ang sabi ng katuruan, ibang katuruan, ginano tumabihan, ang isang tao daw, bago pa man ipinanganak, born again na yan kung pinili yan. Kung yan yung naman, doon nag-e na pag-ameya na alat tolay, born again na yan. Kayo ba'y naniniwala doon o hindi? Born again na nalakuan. Again, tayo pala, meya na ulit. Kamu pagkakaya na kunuksit kaya na muli nung na pagkakaya na pero for the pintan. Di muli, nabit tuwa o na nabit tayo. Muli lang. Beya na makuprete no. Beya na muli. Pinanganak muli. Kung hindi ka pa pinanganak, paano ka ipinanganak muli kung hindi ka pa pinanganak? Nakuprete no. So, ibig sabihin nun, yung ay born again, beya na espiritu, hindi totoong ang isang tao, born again na siya, nasa sinapupunan pa lang ng kanyang nanay. Hindi totoo yun. Kasi baka may magtuturo sa inyo dyan sa labas at sasabihin kulto ang CBCC. Kulto ang CBCC. Kasi ang paniwala natin ay ang isang tao bago siya ma-born again, pinanganak mo na sa nanay. Dahil na, ulit mo. Dahil na, kumusin ko ulit na. Nakomprende lang. So, born again is what happens to a person when he puts his faith in Jesus. No, ito ay kinurog na kung ang isang tao siya'y naniniwala na siya ay makasalanan at sigurado mapapahamak ang kanyang kaluluwa. Ngayon, wala siyang kaparaanan sa kanyang kaligtasan. Walang solusyon sa kanya. Ang tanging solusyon ay si Jesus. Doon sa krus ng Kalbaryo, binayaran lahat ng kanyang pagkakasala. Naniniwala pinalaan na. Nung sasabihin niya, Panginoon, ako po'y makasalanan, so ay pinagtagaluli at hindi ko mailigtas ang aking sarili. Maraming salamat sa iyong pagmamahal dahil ibinigay mo si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapapayaran ang lahat ng ating kasalanan. Nung inipurganta niya ito,
eh sasabihin natin, tatanggapin mo si Jesus sa buhay ko, doon ka ma-born again. Nakomprende nyo? Hindi ka pa natin na kaya born again ka na. Kamuha ng demonyo yan. Ilan lang ito mga lalwa, John 1:12. Atit ang 30. John 1:12, atit ang 30. Yan. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. At sa 30, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of men, but of God. Yan yung ikaya namin. Oh. Dahil na ay kung dahil ako sa kagangay na kaya na o magurori na tolay. No ay dahil na gafuta espiritu. Balikan natin yung 12. Ayan. But as many as received, para namin na nangalawa, anang na, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Tali lamang pagbalik po ito, tali lamang ikaya ako, tanya spiritual, nungkurugang mo si Jesus. Alito, kamu pa namulog eh, Christian ka na. Kamu pa namulog eh, born again ka na. Kamu pa namulog, eh di na kakalawi. Walang katuruan ang Biblia na gano'n. So, born again, yan yung message mo. Message mo lamang yan nung inalawa mo si Jesus. O ngayon, kayo ba ay born again na? Hindi pa. Nung inalawa mo si Jesus, ano ba yung tatanong? Next na pag-uusapan natin. So, alam na natin kung anong ibig sabihin ng born again. I-born again, alagay ang mga next point. I-born again, hindi po ito pagpapalit ng religion. Uulitin ko po, ang born again ay hindi pagpapalit ng religion. Kung dati may religion ka, lumipat ka sa CBCC, sabihin mo, alam na ako, CBCC na ako, born again na ako. Hindi ko na born again. Ulit ko, i-born again ay may na espiritu o may na tanlagi. Kaya yung mga kaibigan ninyo, halimbawa, tinanggap niyo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas sa buhay niyo. Nakikoma ka mo, inalawa, tinulog, tutuyayin ang pagkakaliwano. Pagkatapos, naging parte ka mo na CBCC. Sasabihin sa inyo, after 2 taon, 3 taon, bumalik ka na sa amin, galingan mo religion. Manuli ka na. Apo na, nagpalit ka na ng religion. Kapag ka born again ka, hindi ka lang nagpalit ng religion. Kaya mo lang ang ito. Kung born again ka, yan ay isang pangyayari na gawa ng Diyos na ikaw ay ipinanganak sa langit. Yan tayo rin na born again. Agad ito, born again na, wala na nanoli na plama. Wala na rin ko nari. Kagawin yan ko nari. Basta mo born again ka, kaya na hindi yan na katandaan. So, meron mo the necessity to be born again. Nesesita, bawat kinaya po Jesus, kaya Nicodemus, you must marvel na kaya ito inandang na Bible.
Verse 7. Verse 7. Alika gafu nga magpapaw at pagkagin ikaw tumawag tumeya na ka uli. Do not marvel that I said to you, you must be born again. Ayan ang inuko kung must, ipansin ng must. Yan ang importante. You must be born again. So, balikan kang outline naman. So, tigil na Jesus kani Nicodemus. Nicodemus, you must be born again. Ano iba lang ng must? Bawa, kailangan. Yan ka, nesesita, importante, napakahalaga na dapat po tayong mag-born again. Kasi si Jesus mismo ang nagsabi, kailangan, you must, to mag-born again ka. So, mag-born again is not an option to choose. Pastor, pwede dapat ka kasi bisisinayan ako mag-born again. Pwede kasi, kaya mo i-born, kaya mo i-tagali, nesesita, napakahalaga na mag-born again. Kasi kay Jesus, you must be born again. Nakakita si ng market na surprise ni Nicodemus kay Jesus. Kay Jesus, kapo makagdahan. Nakagdahan mo ba i-requirement ng may talalagi you must be born again? Si Nicodemus nakagdahan. Kaya kay Jesus, kapo makagdahan Nicodemus. Kasi bakit na surprise si Nicodemus na kailangan niya mag-born again? Kasi ito si Nicodemus, kung patungkol sa religion, si Nicodemus ay leader ng Judaism. At atanang i-question na religion. Tato na check mo adik na sa kuwi. Pinaka-elite religion Judaism. Tato ang kista mo na nagkawa. So, si Nicodemus, kung religion ang pinag-uusapan, hindi to Methodist, hindi Iglesia ni Cristo, hindi Saksi, hindi Mormon, Hudyo, si Nicodemus, Hudyo, yung religion na Israelita, Judaism. So, ibig sabihin, tatay to may kakwa yung religion na. Edukasyon, education-wise, edukasyon ni Nicodemus, scholar si Nicodemus, scholar ito. Pagkatapos, patungkol sa lasa, ano yung lasa ni Nicodemus? Israelita, Hudyo, yung lasa. So, hindi siya Gentil, hindi siya pagano, siya ay Hudyo. So, si Nicodemus ay isang tao that he can be proud of his religion, of his education, and his race. Sigurado niya, ang akala niya, kasi ito, maraming namamatay sa akala. At si Nicodemus na surprise lang. Akala niya, sapat na ang kanyang religion, sapat na ang kanyang edukasyon, sapat na ang kanyang rasa. Kita na karon ko ano ba talaga nito religion? Bawat ko, kaya na kamera. Ganun din si Nicodemus Pero sabi ni Jesus, Nicodemus, you have a
a real thing. He needed a change of his heart, a spiritual transformation that could only come from above. So si Nicodemus, maski makasta i-religion na, may kapwa religion na, i-edukasyon na ay may kapwa, i-rasa na ay may kapwa, ari ito makapafusto ito mangyari ka sa tandaan. Di ba kinatawag mo parehang kalugar na? Ito kita, kung na religion ito sigurado na. Hindi ka mo, ba't klasifisis ka ito, edukasyon. Ngayon, itatay naman, iikita din na Bible, you must be born again. Bawag mo, ibigay na uli. Ang spiritual transformation. Message mo lamang, ipanguling na tolay, lumabor na ganyaya. Ibigay ko pa ng tuitolay, kana burubuga muli, paski na bayat na nayayat na religion na, kasi kana na born again. Sa kanaman magbabago ang puso ng isang tao sa pamamagitan ng banal na espiritu na mananahan sa buhay niya. Yan ang i-message mo. Si Nicodemus, religion na, pride kaya, makastawasa na, awan ko espiritu na patuloy na. Yun ang problema. So ngayon, unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yan itong necessity. Yan itong ikawagan. If you are born once, you die twice. But if you are born twice, you die once. So, no, mabidwa ka, no, pinta ka na ganyan na, mabidwa ka matay. Kaya no, mabidwa ka ganyan na, pinta ka lamang matay. Ay, kung siya ito, tingnan nga natin ito sa Revelation 21. Revelation 21, 8. Okay. But the poor are believing abominable, martyrs, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Pati bagong tempo, sinisiri, shall have their part in the lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. Mabidwa ba na matay ito rin? So, matay ipaghi, matay pag-aari. Sa mga metagbo na infierno ikarwang, yatong imangagan to second death. Kasi nga po, second death. Sino may tali? Baka kayo, ano pa ba? Tumukul na malaki iwan ko. Ay, nakumaba na koko, nakumaba, pagdita, hindi mo nung tabi, nag-lista na patente ko. Hindi ko ka na patente ko. Meron ba? Nung napatete mo kaya, second death mo. Ano yung first death? So, ano yung second death? Ano yung first death? Yung first death, yan yung iba. Yan yung patay na bagig. Matay yung bagig, yan yung first death. So, kung ano Christian ka, to born again, tatapok na yung kierno, yan yung second death. Yan yung kaya mo may talagi kay Jesus. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Yan yung nesesita to maborn again ka. Kaya kailangan maborn again ka. Kasi mayan ang katubig ka, hindi ka namatay. Mabidwa matay. Lumayan na ang mabidwa, hindi ka namatay. Pintar lamang, pag kita matay, ikarawa pagyan ka lagi. So, mabidwa ka na yan na, pintar ka matay, pintar ka na yan na, mabidwa ka matay. Pagpili ka naman, gusto kaya mo.
Mabintang kaya na, mabintwa pa tayo, ano mabintwa kaya na, bintang pa tayo. Stop, pili mo tagwa. O, sa ko sigurado mo ito born again ka. What is born of flesh is born. Is flesh. What is born of spirit is spirit. So, inaya na tolay ay tolay. So, yung ipinanganak sa tao ay tao. Yung ipinanganak sa espiritu ay espiritual. Yan ina-uhubog na niya po. So, ngayon, being born once makes us children of Adam, and we share Adam's corruption. We need a second birth, a spiritual birth, to make us children of God. Yan ang tao, we must be born again. No, kaya, ganito kasi yan eh. Akala ng marami, basta pinanganak ka, lahat ng tao anak ng Diyos. Kayo may naniniwala na lahat ng tao anak ng Diyos. O, ganun tama ma-answer na. Lahat ng tao ay galing kay Adan, and Eva, children of Adam. Nagkapunta ka ni Adan. Yan ang katumaming tolay, anak ng Diyos. Sinabi ay anak ng Diyos. So, sino ba ang mga anak ng Diyos? Yung na-born again. Yung ipinanganak muli. Yung ipinanganak sa langit. Yan yung na-born, yan yung sigurado, nagkilanang John 1:12, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, shall be given the right to become children of God. Hindi ka automatic na kinanganak ng nanay mo, automatic to Christian ka na, uwi ka ng langit. Anak ka na ng Diyos, yan o. But as many as receive Him to them, He gave the right to become children of God to those who believe in His name. Yung lamang may karapatan na maging anak ng Diyos, yung tumanggap at naniwala ng palataya. O ngayon, ang katanungan ngayon, alam na po natin kung ano ang ibig sabihin ng born again. Ang kahalagahan, ang katanungan ngayon, born again po ba tayo o hindi? Sabihin niyo. Nagkaroon ka ba ng second birth? So, a first birth, and a second birth. Sino birthday ka sa mga? Awak ko mga birthday sa mga? Yun si Sheikh, I suppose si birthday na namin, suppose October 15. Yan itong binigay na anak. Si Sheikh pa October 19. Yan itong physical birth na. Sige mo ako ng birthday ko. Pero nakalakay ka na, babato kasi ka mo na, ano birthday mo? Kung na-check mo na pag-gato na ba? Yan yung kamo na binigay na. Sige mo, abutan na rin, yan yung physical birth. Ngayon, yung spiritual birth nyo, second birthday nyo, ay yung time na may nagbahagi sa iyo ng salita ng Panginoon, nag-share ng gospel sa iyo, naintindahan mo yung gospel, pagkatapos ay naunawaan mo, tinanggap mo si Jesus sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, nagdasal ka, tamang mismo nga agaw, yan ang second birth mo. Yan ang spiritual birthday mo. So may tinatawag na physical birthday at na spiritual birthday. Alam ba nyo kung kailan kayo pinanganak spiritually? Ano spiritual birthday mo? Awa. Yung iba alam nila. Pero kung hindi mo alam, hindi ibig sabihin na Christian. Natamang mo lamang.
O kung minsan kasi, karamihan sa atin, ilang beses tumanggap, kapamula kang hindi mo alam tuloy kung kailan ka tunay na naging Christian. Kasi nung may nag-Christ, tumanggap ka. Sunod na taon, may nag-Christ, tumanggap ka naman. Kasi gusto mo masigurado na Christian ka. Ngayon, hindi mo na tuloy alam kung saan doon, kailan talaga ikaw ay naging Christian. So, alam mo yan. Ako yung tiyempo to maliwanag sa'yo na ikaw ay makasalanan at sigurado mapapahamak ang kaluluwa mo. Subalit, alam mo naman na mahal ka ng Diyos, ibinigay si Jesus na kung saan binayaran niya ang kasalanan mo. Kung sabi sa John 3:16, whoever believes, nung naniwala ka, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yan ang second birth mo. Ako pwede mo. So, kailangan importante yung second birth. Ngayon, meron bang nagtuturo kontra sa katuruan natin? Meron. Yung tinanggan natin dito. Itanong mo sa kanila, ngayon, kung pupuntahan kayo sa bahay, sigurado yan pupunta mga yan. Pupuntahan kayo yan. Ginagamit na sila ng job floor. Kaya, pinupuntahan kayo upang maligaw, susunod sa kanila. Pero sasabihin ko sa inyo, kung pupunta sila sa inyo, itatanong nyo sa kanila, kailan ba kayo ipinanganak muli? Di ka inikaya na tandaan mo. At hindi nila alam kung kailan sila pinanganak muli. Kasi ang paniwala nila, bago ka pa man ipinanganak, born again na daw sila. Kung bago ka pa ipinanganak, born again ka na, paano mo malalaman kung kailan ang spiritual birthday mo? Sika mo, dahil yung spiritual birthday mo, yung tinanggap mo si Jesus, yung pinanganak ka sa Espiritu, yung pinanganak ka sa langit, saka tinanggap mo si Jesus. Amen. Okay, ultimo, tapos ka ma-confuse, wala naman sa mo, the way to be born again. So yung una, the meaning na born again, pangalawa, yung kahulugan ng born again, then kaduma, kahalagahan na magbalik mo born again, ang hindi katalo ay kaparaanan, yung kaparaanan. So, ulit ko demos kanya Jesus. Ito ang last text. Balikan natin. Hindi ko demos. So, verse 6, imaya na tolay, ay imaya na espiritu, ay espirituan. Ali ka kung na magpapo na pagkagi, ikaw tumawag tumbela na uli. Taipadan, ay maski sitaw ikaya na anayan. Maging na ikuli na, ngayon aliang buka mo ipagabuan, o papangitan na. Kung natin ka pa, ito ay nga meya na ta espiritu. Okay. Meya na ta espiritu, meya na ta lani, o meya na uli. All of this is purely God's word. Okay. So, ikaya na ta espiritu, ay ito trabaho na tuloy na ito. Yaw ay trabaho na Diyos. No first mo taliba kung dapat baging to awang to trabaho ng Espiritu ng Patuloy, mag-frustrate ka lang. So, ito po ay trabaho ng Diyos. You have no part as in your first birth.
Yuri kaya na ako na Espiritu, awang ko parte. Kita na kaya na ako na yenan. Hindi mo sinabi kaya yenan. O meron natin, magando ka na o ina na, awang ko parte tali. Basta na yan ka, di ba? O yun. Ganon din po tayo. May yan na Espiritu, awang ko parte na. But, in God's plan of salvation, you have to believe. Kailangan mong manampalataya. Wala kang parte kung sige kaligtas mo, di kayo plano na kaligtas mo. Laliyan akan trabaho. Ngayon, itlao na Diyos, kapalya, mawag mo ibangulong. It is through the Word and the Holy Spirit. No, balikan natin. This text. Jadi, sige. Unless a man is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Medyo mahal dito. Verse 5. Tagagulgan na kagyan ko ikaw, no alin na kaya na dalong, o ipagtatag dalong. Tagagulgan na kagyan ko ikaw, no alin na kaya na dalong ang Espiritu itatay na tolay, alin na makatagong tapang magulian ng Diyos. So yan ay born of water and the Spirit. So ang ikaparaanan ay born na water and the Spirit. Dalong tatong ay ubog ng Diyos. He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy, by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Itanong imamagaw talintam. Yan pinagtula mismo ng Efeso. 1 Peter 1:23. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Ma-born again ka ng Word ng God. Yan yung igdalong tumamagayin na di mo. Pati Espiritu Santo, tumangyawan di mo buhay. So, ay kaya na humigil. Ikaya na kiling. You need to hear the Word, and the Holy Spirit indwells you through faith. Ephesians 1:13. Tignan natin ang Ephesians 1:13. Ay, verse 2 na ito, ayat ng Ephesians. Yeah. In Him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. So, hinam mo iubobo sa ulo na comprehending the word of truth and the gospel of your salvation, sa ulo na comprehending kinulog mo, umay Espiritu Santo na mo. So, kung na rin born again, hinam gospel, kurugan mo gospel, alawa mo si Jesus na patore, kabalit na parawa mo, tulong Espiritu Santo na rin mo. Actually, Acts, sa nalalagay sa Pedro, kinikita mo na Ebanghelyo, kapag kinikita mo alawa kami, binigyan ng Espiritu Santo na nila, mawag to, gindam mo i-gospel, kurugan mo i-gospel, i-message mo, tulong Espiritu Santo, tayo ka ma-born again.
Meron po bang pagkakataon sa buhay natin na kung saan napakinggan natin ang Ebanghelyo at naintindihan natin at tinanggap natin si Jesus sa buhay natin? Ega, awang, nunesi mo yan ang buhay mo, yung inesi mo, tulong ng Espiritu Santo mo. Kaya sabi ni Jesus, kamuya silang iiwan, ipatalong ng Espiritu Santo na buhay mo. Kasi nga ipatalong ng Espiritu Santo na buhay mo, hindi. Nakita nyo? Sabi ni Jesus, hindi mo makikita ang banal na Espiritu. Subalit, nararamdaman mo, katulad ng hangin. Ihangin. Basi umuwawa. Kamu basi ngayon akong i-efekto na. No, makunay dong, amin ko magpadag, magpaputano. No, makunay dong, amin ipadag, magpaputano. Ganon din po sa lahat ng mga ikinanganak sa Espiritu, hindi mo nakikita ang pagpapasok ng Espiritu Santo sa buhay mo. Subalit, nararamdaman mo kung tunay na naintindihan mo ang gospel at tinanggap mo sa buhay mo si Kristo, sigurado ko na naranasan mo yung pagpasok ng banal na Espiritu sa buhay mo. Naranasan mo yung pagpatawad ng Diyos sa buhay mo. Nararamdaman mo yan. Kung hindi mo nararamdaman, hindi mo naranasan, baka hindi mo naintindihan, baka hindi ka Kristiyan. So, yan ang unique. Kailangan mo maintindihan at kailangan mo believe. Itong tinanggal natin sa church. Sabi nila, hindi daw kailangan ang belief. Kaya pala, napapansin ko pagka nagbasa ng text, halimbawa, Roma 1:16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto the salvation of those who believe. Yun po ang nakasulat po sa Romans 1:16. Yan, anong ginagawa niya? Nilalaktawan na, gatakan na. I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. First to the Gentiles, to the Jews, then to the Gentiles. Kaya bibigyan believe. Kasi hindi daw kailangan ng belief. Sabi si John 1:12, yet to all who receive him, to those who believe in his name. Acts 16:31, ang kakalungan ng Philippian jailer, what must I do to be saved? Ano kasagutan ni Apostol Pablo? Believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. John 3:16. John 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe. Hindi ka pwedeng maging born again kung hindi ka nananampalataya. So you cannot see the indwelling of the Holy Spirit. Ngayon matakero mo, mararamdaman mo, pagkatapos mong tinanggap si Jesus, alam mo na tumakas na tuloy. Alam mo na iba ka. Hindi na yung dati. Kung iba na gusto mo, yung values mo, mag-iba, yung nagugustuhan mo, bagay, mag-iba, passion mo, lahat, magduma. Kunwari ka Christian. The conclusion come. Sa conclusion po natin, when one is saved, he has been born again, is spiritually renewed, and is now a child of God by right of that new birth. Faith in Jesus Christ, the one who paid the penalty of sin when He died on the cross, is the means by which one is born again. Kailangan ang pananampalataya. Hindi ka pwede maligtas, hindi ka pwede ma-born again kung walang faith.
Kaya nga tayo tinawag na believers. Di ba inalata believers? Born again Christian. Ang sa mo ito hindi na tayo tatawagin believers. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has done, the new has done. Kung Christian ka, na born again ka, yun darat at buhay mo, unti-unti na mapapapo yan. Kasi, yung Holy Spirit na buhay mo, nung ang Espiritu Santo pumasok sa buhay mo, habang nananahan yan sa buhay mo, siya ngayon ang tumutulong sa iyo at magbabago. Siya lamang ang tanging magbabago sa buhay mo. Kung born again ka, yari may katangahan. So ngayon, kung makita mo, tatanungin ko, kung wala kayong experience, hindi nyo naramdaman yung paggalaw ng banal na Espiritu. Yan yung pagpasok sa buhay dahil kailangan, alam ni Jesus na mararamdaman mo yan. You cannot see it, but you can feel it. Kung walang ganong nangyari sa buhay mo, baka at napapansin mo, walang pagbabago sa buhay mo, baka kailangan mong tagapin si Jesus. Ngayon, kung lahat ng gustong tumanggap kay Jesus, yun, dululima nung kaya no alawang si Jesus, yung ano sigurado, God bless you, God bless you. Yung ano sigurado, Christian ka mo, God bless you, God bless you. Para yung iyak ko, makimalo ka. Ako, papalo na nakomprendi ng mawalagi, naintindihan nila ang ibig sabihin ng born again. At sa oras na ito, sila po ay nagtitiwala na si Jesus na inyong ibinigay upang siya ang mabayumay sa krus ng Kalbaryo upang bayaran ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Alam nila, napayag na kanilang kasalanan. At sa oras na ito, gusto ka nilang tanggapin bilang Panginoon at pagpagligtas. I-bendisyon ang buwira ko. Hayaan mo manahan sa kanila ang banal na Espiritu. I-dasal mo, tuloy ka pa i-egataw. To dati abuda ka na, ang born again. Naiintindihan nila, hindi man nila masyadong naiintindihan yung malalim na kahulugan ng born again. At least, hindi na sila maliligaw. Hindi na sila maliligaw. Alam nila na ang isang tao, bago ma-born again, kailangan niya manampalataya. Ma-born again lamang siya kung siya ay nakapakinig ng salita ng Ebanghelyo ng kanyang kaligtasan. Bendisyon lang mo, naaming ikatawa ko, tapeno lahat ay sigurado to baita lagi. Yaw ni dasal ni tagaga ni Jesus. Amen.